Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Paparating na bagyong Marce, pinaghahandaan ng TNT. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga lokal na pamahalaan, na maaapektuhan ng paparating na bagyong Marce. Sa isang pulong balitaan sa Camp Crame, inihayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, na nagbigay na ng direktiba si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, na paghandaan nito at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na tatamaan ng bagyo. Ayon kay PB Gen Fajardo, ang PNP ay nakahandang magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan, kung magkakaroon ng mga preemptive evacuation, upang matiyak na hindi magiging malubha ang epekto ng bagyo. Nanawagan din si Fajardo sa publiko, partikular na sa mga nakatira sa mababang lugar at mga lugar na maaaring magkaroon ng mga pagguho ng lupa na lumikas ng maaga, upang maiwasan ang nangyari sa Batangas noong kasagsagan ng bagyong Christine, kung saan marami ang nasawi. Samantala, patuloy din ani Fajardo ang ginagawang pagtulong ng mga pulis sa Region 5, dahil sa mga isinasagawang relief at disaster operation katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa iba pang balita, LTO naglabas ng pahayag tungkol sa viral video ng SUV na may plate number 7 sa EDSA Busway. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office ang kaso ng viral video ng sports utility vehicle na may plate number 7, na pumasok sa EDSA Busway. Sa kanilang pahayag, malinaw na may nagawang paglabag ang driver ng SUV. Sa inisyal na investigasyon, walang protocol plaque ang inisyu sa partikular sa SUV, na nakita sa viral video. Nakikipag-ugnayan na ang LTO sa DOTR sa IC para makakuha pa ng impormasyon tungkol sa puting SUV, at makilala ang registered owner nito. Tiniyak din nito na mag-i-issue ng show cause order sa may-ari at driver ng sasakyan, para magpaliwanag sa insidente. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa tanggapan ng Senate President, para sa kaukulan pang investigasyon. Sinisiguro ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang sinumang motorista na lumalabag sa batas, at sa umiiral na alituntunin at regulasyon sa kaligtasan sa kalsada. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition.